Francine, ano ba? Itigil mo na to. Nalilisik ang matang nilingon ni Francine si Jonas na ngayon ay nagmamakaawang nakatingin sa kanya. Bakit ha, Jonas? Bakit mo ako pinapatigil? Kasi, bali ang akala mo noon. Hindi totoo lahat ng nalaman mo. Tumaas ang kilay ni Francine at ngumisi ng nakakatakot. Sa tingin mo ay mapapatigil mo ako sa pagpatay sa babae mo? Nagkakamali ka. Matagal nang gusto ni Francine na saktan ang babaeng sumira sa kanila ni Jonas at ang babaeng sumira sa buong buhay niya. Kating-kati na ang kamay niya habang hawak ang kutsilyo. Just please, listen to me. Mali lahat ng sinabi ko. I didn't mean to hurt you. Pagmamakaawa ni Jonas na ngayon ay umiiyak na. Hindi akalain ni Francine na iiyak ang lalaki. Sa pagkakakilala kasi niya rito ay sobrang tapang na lalaki. Hindi ito nagpakita ng kahinaan sa ibang tao at seryoso. Tila marunong na itong magmakaawa. Since when did you know how to beg? Ah, wait. Nagmamakaawa ka pala sa akin noon. Noong sinaktan niyo ko pareho. Noong dinurog niyo ko. Tumawa ng sarkastiko si Francine. Akala niyo malilin lang niyo ko by telling me that? Nakalimutan mo na ba, Jonas? Hindi na kayong Francine na kilala mo. Nagbago na siya at kailanman ay hindi na babalik ang dating siya. Puno ng hinanakit ang puso niya na iyong tipong gusto niyang saktan ang mga taong nananakit sa kanya. Francine, please, pakinggan mo muna ako. Mahinang sambit ni Jonas. Bakit? Kapag ba papakinggan kita ay may magbabago? Siyempre wala. Tinutok ni Francine ang kutsilyong hawak kay Nicole na ngayon ay nakasampak pa rin sa sahig. Nangihinang umiiyak. Ginagawa mo lang para maligtas ang malandi at demonyitang to. Mabuti pa ang mamatay na siya. Sigaw pa ni Nicole nang tumaas ang kamay niya at isasaksak sana iyon nang sumigaw si Jonas. Wag! Napahinto si Francine at marahas na nilingon ng lalaki. Wag mong gagawin yan, Francine. Wag mong gagawin ang bagay na pagsisisihan mo sa huli. Please, ayoko may masaktan kang tao. Tama na. Hindi ikaw yan. Malakas na pagmamakaawa nga ulit ni Jonas na halos lumuhod na ito. Puno ng takot at kaba ang mukha ng lalaki. Napatawa siya ng malakas. What did you know about me? Hindi na ako to? Hindi mo ko kilala, Jonas. No, I know you. Kilala kita. Mabait ang Francine na kilala ko. Mapagbigay at maawain. Kaya please, tama na. Pwede ba? Sinabi ko naman sa'yo na hindi na ako yung Francine na kilala mo. Nakilala nyo! Patay na yun. Pinatay ko na. Kaya huwag ka nang umasa pa na babalik yung babaeng yun kasi matagal na siyang patay. Malakas na sigaw ni Francine. Kaya itong babaeng to, mawawala na rin sa mundo kaya gaya ng pagpatay ko sa dating ako. Akmang isasaksak na niya ulit ang kutsilyo kay Nicole nang sumigaw muli si Jonas na ikinatigil niya ulit. Hindi totoong tinaksilang kita. Sinama niya ulit ito ng tingin. Ano na naman ang pinagsasabi mo? Lumunok ang lalaki at humakbang papalapit sa kanya. I never cheated on you, Francine. Lahat ng sinabi namin sa'yo ay palabas lang. Lahat ng narinig mo at nakita. Ginawa lang namin yon dahil gusto kitang iligtas mula sa mga kalaban ko. I'm sorry kasi nasaktan kita ng todo na dumating sa puntong naging ganito ka. Ginamit ko si Nicole para lumayo ka sa akin at mamuhay na matiwasay. Please, stop this. I don't want you to be like this. Itigil mo na to. Hindi ikaw ang kalaban ko, baby. Patay na silang lahat. Please. Dahil sa sinabi ni Jonas, ay dahan-dahang tumulo ang luha ni Francine. Hindi niya akalain na iyon pala ang rason kung bakit siya sinakta ng mga ito. Pero hindi pa rin mawala sa isip niya ang paghalik ni Nicole kay Jonas at kung paano dinurog nito ang puso niya sa bawat salitang binibitawan. Sa tingin mo, that's enough reason to stop me? Kung sana noon mo sinabi ay maiintindihan ko pa. But you're too late, Jonas. Too late to save this bitch's life. Mabilis siyang humarap kay Nicole na sinusubukan na palang gumapang palayo sa kanya. Napuno ang galit, ulit ang kanyang utak at mabilis na sinaksak ang babae. Pero ang ikinagulat ni Francine dahil imbes si Nicole ang masasaksak niya ay may humarang sa pwesto nito dahilan para ito ang matamaan. Agad namang nabitawan ng kutsilyong hawak at nanginginig ang kamay na umatras nang makilala kung sino ang taong iyon. Natumba si Jonas habang namimilipit sa sakit. Natamaan ito sa balikat. Jonas!
Malakas na sigaw ni Nicole. Tsaka nangihinang dinaluhan ng lalaki. Masama siyang tiningnan ni Nicole. What have you done? Sunod-sunod na tumulo ang luha ni Francine at parang nabuhusan siya ng napakalamig na tubig. Napuno siya ng takot at kaba nang makita ang nahihirapang mukha ni Jonas. Jonas! Hindi alam ni Francine kung ano ang sasabihin at gagawin. Parang nablangko bigla ang isip niya. Francine, I'm okay. Kaya ko to. Just please. Tama na, baby. Uwi na tayo. Nahihirapang saan ni Jonas. Bago pa man makasagot si Francine nang may pumutok na baril mula sa pinto. Biglang may kung anong hindi maipaliwanag na sakit na bumalot sa buong sistema niya. Nanginginig ang kamay at malalaki ang matang hinawakan niya ang tagiliran. Nang itinaas niya ang kamay ay doon niya napagtantong tinamaan siya ng baril. Francine! Pero bago nangyari ang nakakatakot at nakakagimbal na sitwasyon na iyon, ay may dahilan kung bakit naging ganoon kagalit si Francine. You are fired! Napaigtad si Francine mula sa pagkakayuko dahil sa lakas ng boses ng manager nila. Nasa loob siya ng opisina nito dahil may nagawa siyang mali. Nakabasag siya ng mga pinggan ng hindi sinasadya. Tinula kasi siya ng isa sa mga kasamahan niya na hindi niya alam kung ayaw ba sa kanya o naiinggit. Dahil may mga buhat siyang pinggan, ay nabitawan niya ang lahat. Nagmakaawang inangat ni Francine ang mukha tsaka nagmakaawang tumingin sa manager nilang para siyang lalapain ng buhay. Ma'am, huwag niyo pong gawin to sa akin. Babayaran ko po lahat pero huwag niyo naman po akong sisatihin. Kailangan ko po ng trabaho na to, ma'am. Ako na po ang magtutusto sa amin. Pagmamakaawa ni Francine na halos lumuhod na siya sa paanan nito. Ay, wala akong pakialam. Sobrang mahal na mga nabasag mo. Kaya hindi mo yun mababayaran. Idadamay mo pa ako kung sakaling kay boss kaya umalis ka. Huwag ka nang bumalik pa. Galit na sigaw ng manager nila. Kaya, nanlumong lumabas si Francine sa opisina nito. Napalingon sa kanya ang ibang kasamahan niya at mga cook. May nakakaawang tingin ng mga ito pero ang iba ay walang pake. Pero kahit isa ay walang lumapit sa kanya. Naiiyak na lamang na tumungo si Francine sa locker room niya para magbihis at kunin ang lahat ng gamit. Sobrang bigat ng pakiramdam niya pero pinipigilan niya lang umiyak. Napamahal na kasi siya sa trabaho niya dahil ito lamang ang tumanggap sa kanya kahit hindi siya nakapagtapos ng pag-aaral. Buti nga sa kanya, no? Masyadong pabida. Buti na lang talaga at mawawala na siya rito. Wala na tayong o yung malas sa mata ko. Kala mo naman kung sino maganda. Pagkalabas ni Francine sa locker ay narinig niya ang sinabi ni Alice, yung babaeng tumulak sa kanya. Nasa gilid ito habang nakahalukip-kip na nakatingin sa kanya. May kasama itong dalawang kasamahan din niya sa trabaho. Napayoko si Francine at nilagpasan na lang ang mga ito. Ayaw niya ng gulo kaya hindi niya ito pinapatulan. Alam din niyang wala siyang laban. Ang nakakalungkot lang ay walang lumapit sa kanya noong paalis na siya ng restaurant. Wala kasi siyang kaklose roon kasi focus siya sa trabaho. Pero okay lang yung kay Francine dahil sanay na siyang walang makakausap at mapagsasabihan ng mga problema at nararamdaman niya. Lumaki siya na matatag para sa ina at mga kapatid niya. Nalulumong pumasok si Francine sa bahay nila nagmakarating. Nasa squatters area sila. Delikado man dahil maraming masasama ang loob ay wala pa rin silang choice. Iyon kasi ang pinakamurang paupahan na nahanap nila. Maliit man pero okay na rin sila roon. Oh anak, nandiyan ka na pala. Kumusta ang work mo? Nakangiting bungad sa kanya ng ina nang makapasok siya sa kusina. Nagluluto ito ng adobong talong. Hinalikan ni Francine ang ina sa pisngi bago malungkot na umupo sa lamesa. Napansin ng ina niya. Anong nangyari anak? Bakit malungkot ka? Umiling si Francine. Wala tanay. Pagod lang siguro ko. Pero hindi ito naniwala sa kanya at lumapit. Alam mo Francine anak. Anak kita. Ako nagpalaki sa'yo. Alam ko kung may problema ka o wala. Napabuntong hininga na lang si Francine at inangat ang tingin sa ina. Nay, natanggal po ako sa trabaho. Ano? Ano nangyari? Bakit ka natanggal? Gulat na tanong nga nito. Wala na eh. Nakabasag po ako ng mga pinggan. Hindi ko naman po yun sinadya kasi aksidente. Hindi sinabi ni Francine ang totoong dahilan. Ganun ba? Okay lang yan anak, makakahanap ka rin ng ibang trabaho. Mahinahong saan nito habang hinawakan siya sa balikat. Pero nay,
Yung gastusin. Alam kong matatagalan ako sa paghahanap ng trabaho. Nag-aalala ang tanong nga ni Francine. Naku anak, huwag ka mag-alala, marami na akong suki sa paglalabandera. At saka nagtitinda ako ng mga kakanin. Marami ang mga bumibili. Magiliw na sagot ng ina. Tsaka huwag ka nang malungkot dyan. Papangit ka, sige. Napangiti agad si Francine at niyakap ito. Salamat, Nay. Sobrang bait talaga ng nanay niya. Kailanman ay hindi ito nagalit sa kanya. Puwera na lang kung may nagawa silang mali talaga. Mag-isa na lang itong nagpalaki sa kanila ng kapatid niya dahil iniwan na sila ng ama nila nitong noong sanggol pa lamang ang kapatid niya. May lahi raw ang papa niya kaya kakaiba ang itsura nila kaysa ordinaryong Pilipino. At kahit kailan ay hindi na niya ito nakita pang muli. Bakla! Napasapo si Francine sa noo nang marinig na naman niya ang napakalakas na boses ng kaibigan niyang si Cecil mula sa labas ng bahay nila. Ate, nandyan na naman yung malaki ang bunganga. Nakasimangot na sabi ni Piolo, kababatang kapatid niya. Shh! Masama yan. Sabi ko sa'yo na huwag mong tawagin ang ate Cecil mo ng ganyan. Suway ni Francine rito. Sorry ate. Hala sige, puntahan mo muna si mama doon sa kusina. Tumango ang kapatid at tumungo sa kusina. Sakto namang nakakapasok lang ni Cecil. Bakla! Tili nito tsaka naglakad papalapit sa kanya. Ang ingay mo Cecil, kaya aga-aga ano bang ginagawa mo rito? Eh grabe ka naman sa akin bakla. Nabalitaan ko naman kasi na natanggal ka sa trabaho nung nakaraang araw. Kahapon pa sana ako pupunta rito pero nabisi ako. Wala ka pa naman sigurong nahanap na trabaho, di ba? Tumango si Francine. Oh, bakit? Mas lumapad ang ngiti ni Cecil. May iaalok sana akong trabaho sa iyo. Dahil sa sinabi ng kaibigan, ay kumunot agad ang noo ni Francine at agad na pinalo si Cecil. Aray, bakit ka nananakit? Daing ng kaibigan. Dinuro niya ito. Ikaw, Cecil, wag ako. Matino akong babae. Nakakadiri. Ayoko. Nagtatrabaho kasi sa bar si Cecil. As in sa bar bilang bayarang babae. Magkakapera lang ito kapag may katali kaya maginhawa ang buhay ng kaibigan. Pero kahit marami ang pera ay ayaw ni Francine. Nakakadiri iyon para sa kanya at may respeto siya sa sarili niya. Grabe ka naman bakla. Hindi naman yun ang ibig ko sabihin. Nakasimangot na saan ni Cecil. Eh ano? Nako, kung iba yan, eh wag na. Hindi. Okay mo naman. Naghanap kasi ng waitress yung bar na pinagtatrabuhan ko kaya gusto ko sanang ipasok ka. Ano ka ba? Kaibigan kita no? Hindi kita tutulad sa akin dahil alam kong napaka-inosente mo. Huwag ka rin mag-alala kasi hindi ka pwedeng galawin doon. Mahigpit ang may-ari at magsasampa ng kaso kapag ginalaw kayo. Mahabang paliwanag ni Cecil. Lumiit naman ang mata ni Francine. Sigurado ka ba dyan? Oo, syempre. Siguraduhin mo lang kasi malalagot ka sa akin. Oo nga. So, Jika, i-refer na kita. Marahang tumango si Francine. Sige. Wala siyang choice dahil kung maghahanap pa siya ng ibang trabaho ay matatagalan siya. At saka ayaw niyang umasa sa nanay niya. Gusto niyang tumulong. Kinabukasan ay tumawag nga ang kaibigan na kailangan ng requirements at ipasa nga sa mismong bar. Siyempre, mabilis niya itong kinumpleto at tumungo sa bar. Maaliwalas na lang ito kapag umaga at malaki. Nagulat nga rin siya dahil tanggap siya agad at dahil siguro may backer siya. Pero ang mas nakakagulat ay sobrang laki ng sahod. Hindi niya akalaing above minimum. Talagang sobrang yaman ng may-ari ng bar. First day of work ni Francine ay medyo maaga siyang pumunta sa bar. Pero kahit maaga ay madami-dami na nga ang mga tao. Excited man pero kinakabahan siya. Doon kasi niya napagtanto na halos ng customer doon ay malalaking tao at mayaman. Kaya siguro malaki ang sinasahod ni Cecil. Ikaw ba yung bagong waitress? Napalingon siya sa isang lalaki nang makapasok siya sa back door ng bar. Doon kasi dumaan ang mga empleyado. Oo. Nahihiyang sagot ni Francine. Cool. I'm Lawrence. Isa ako sa mga bartender dito. Pakilala ng lalaki, tsaka nilahad ang kamay. Nahihiyang tinanggap ni Francine ito. Francine. Hoy! Ano yan? Agad na napabitaw si Francine nang may sumigaw sa likuran niya. Nakita niya isa itong maliit na babae ngunit may itsura. Kira, si Francine. Bago nating waitress. Pakilala sa kanya ni Lawrence. Ngumiti ang babae tsaka lumapit sa kanya. Hi, I'm Kira. Isa rin sa mga waitress dito. Hello. Halika, para makapagbihis na tayo. Nagulat si Francine nang hilahin siya ni Kira papasok sa isang pintuan. Narinig niyang tumawa si Lawrence sa likuran niya.
Pagkapasok nila ay isa pala yung locker room. May kinuha si Kira sa locker nito na damit at binigay sa kanya. Kulay pula ito. Ito pala yung uniform mo. Iniwan sa akin ng manager at ito ang locker mo katabi sa akin. Kinuha niya ito at nagpasalamat. Halika na, magbihis na tayo. Malapit na ang shift natin. Huwag kang mag-alala, tuturuan kita kung paano ang gagawin. Tumango lang si Francine. Pagkatapos nga nilang magbihis, ay naiilang na lumabas si Francine. Paano ba naman kasi? Sobrang ikli ng palda na halos makita na ang puwet niya. Buti na lang talaga ay may cycling siyang suot. Iyong pang itaas naman, sobrang ikli rin. Sakto lang yata para matabunan ng dibdib niya. Naka-heels pa. Hindi siya sanay sa ganong suot. Sigurado kang ito yung uniform natin? Bakit parang sobrang ikli? Tanong ni Francine kay Kira. Natawa naman ng dalaga. Anong parang? Maikli talaga pero masasanay ka rin. At huwag kang mag-alala, bawal tayong galawin ng kahit sino. Napahinga ng maluwag si Francine. Nang makalabas sila ay tinuruan siya kung ano ang gagawin. Medyo naiilang pa rin siya lalo na't ang daming napapatingin sa gawin niya habang naglalakad siya habang may hawak na mga alak. Kailangan kasi niyang kumuha at maghati ng orders kasi nga waitress siya. Bagay sa yung suot mo. Nakangiting sabi ni Lawrence nang makalapit. Namula siya at binigay ang order ng isang table. Salamat. Hoy lalaki, sinasabi ko sa'yo. Huwag mo nandiin si Francine. Sulpot ni Kira sa tabi niya at saka binigay rin ang orders ng customer. Tumingin ito kay Francine. Huwag ka magpapadala sa kanya. Papaero yan. Banta nito sa kanya na ikinahalakak naman niya. Hoy, grabe ka naman sa akin. Hindi naman, no? Sinong niloloko mo? Hindi na lang siya pinakinggan ang pagbabangayan ng dalawa at humarap sa mga tao. Nakangiting inilibot niya ang paningin sa paligid. Hindi niya akalaing masaya pala ang trabaho niya. Nakakahiyaman dahil sa suot at mga titig ng mga lalaki ay nag-e-enjoy siya sa ginagawa. Dumapo ang tingin ni Francine sa isang table na hindi kalayuan sa kanya. Puro mga lalaki ang naroon. Ay hinuha niya ay mga mayayaman dahil nga may nakasuot. May dumating na mga babae at kasama roon si Cecil kaya napangiwi na lang siya. Hindi niya kailanman nakita ito na ginagawa ang trabaho. Akmang iiwas si Francine ng tingin nang biglang dumapo ang tingin niya sa isang lalaking nakaupo lang at hindi binibigyang atensyon ng mga babaeng kumakalabit dito. Hindi alam kung bakit ayaw niyang iiwas ang tingin sa lalaki. Nalaki ang mata ni Francine nang bumaling sa kanya ang mata ng lalaki. Bumilis ang tibok ng puso niya nang magkatagpo niya ang asul na mata nito na para siyang nilulunod. Nahigit din niya ang hininga. Shit, ang gwapo talaga ni Mr. Montenegro. Ang hot. Natauhan si Francine nang magsalita si Kira. Agad niyang iniwas ang tingin sa lalaki at tumalikod. Hawak-hawak niya ang dibdib at habol ang hininga. Sobrang bilis pa rin ang tibok ng puso niya. Ano nangyayari? Bakit ang bilis ng tibok ng puso ko? Tanong ni Francine sa isipan. Dito ang order mo, Okay ka lang? Umiling si Francine tsaka huminga ng malalim para pakalmahin ang sarili. Okay lang ako. Akin na. Are you sure? Tumango lang siya tsaka kinuha ang orders. Pinakalma niya muna ang sarili tsaka hinatid iyon sa table. Pinilit niya ang sariling baliwalain iyon dahil baka may mangyari pang masama dahil hindi siya nakapag-focus. Madaling araw na at antok na si Francine. Sanay naman na siya sa graveyard ng restaurant noon, sadyang tinamaan talaga siya ng antok. Habang naglalakad nga si Francine papalapit sa counter, ay papikit-pikit siya. Dahil doon ay may nakaabanggaan siya. Dahil sa lakas ng impact, ay natumba siya. Pero bago pa man siyang sumalpak sa sahig, ay may mabilis na pumulupot sa baywang niya at hinatak siya pabalik. Tumama siya sa matigas na bagay. Oh, bagay nga ba? Agad niyang inangat ang mukha at gano'n na lamang ang gulat nang sumalubong sa kanya ang asul na mata. Nalaki ang mata ni Francine at may kung anong kuryenteng tumakbo sa katawan niya dahil sa mainit nitong palad sa baywang niya. Bumilis ulit ang puso niya. Napahawak siya sa dibdib ng lalaki dahil sobrang lapit ng kanilang katawan. Hindi alam ni Francine kung bakit niya naramdaman ang pagbiglang init ng kanyang katawan. Parang dahan-dahan siyang sinisilaban. Be careful next time. Napalunok si Francine dahil sa sinabi ng lalaki. Binitawan siya nito at tinalikuran. Habang siya ay nakatulalang nakatitig sa lalaking papalayo. Girl, ang swerte mo! Nabalik sa katinoan si Francine nang hampasin siya ni Kira sa braso habang kilig na kilig ito. Kilala mo yon? Agad niyang tanong habang nakatingin pa rin sa dinaanan ng lalaki. Siyempre, siya lang naman yung isa sa sikat na businessman sa Pilipinas at ibang bansa.
pinag-aagawan ng daan-daang babae. Siya si Mr. Jonas Montenegro. Kaya ang swerte mo dahil nahawakan ka niya. Nakakainggit. Ang lapit niyo sa isa't isa. Sa hindi malamang dahilan, sumilay ang ngiti ni Francine. Siya pala si Sir Jonas. Hoy, bakit nakangiti ka dyan? At namumula ka? Malakas na sabi ni Kira na nakaduro sa mukha niya. Ha? Hindi ah. Sabi niya at agad na tumalikod. Hindi na pinansin ang tawag ng kasama. Lumipas ang mga araw ay mas ginanahan si Francine na magtrabaho. Lalo pat makikita niya si Mr. Montenegro roon. Nagtataka pa nga ang manager at kasamahan niya kung bakit sobrang aga niya pero hindi na lang niya sinagot ang mga ito. Aaminin ni Francine na may crush nga siya sa lalaking iyon at palagi niyang nakikita ito sa bar. Siyempre, hindi siya nagpapahalata pero panay sulyap naman siya rito. Minsan lang siya magka-crush pero todo. Natatawa na lang siya sa sarili kapag nakikita na lang ang sariling nakatitig dito. Buti na lang talaga ay hindi siya napapansin nito. Ngayon ay nakasimangot na nagtatrabaho si Francine. Ang dahilan ay may kaakbay si Mr. Montenegro na babae. Halos nga ay hindi siya nagsasalita ay matatalim ang tingin doon. Okay ka lang? Kanina ka pa tahimik. Wala ka ba sa mood? Tanong ni Lauren sa kanya habang nilalapag ang orders nila Mr. Montenegro. Siya kasi ang kumuha noon kahit ayaw niya. Palagi siyang kumukuha ng table ng mga ito pero ngayon ay ayaw niya. Oo nga, kanina ka pa, sabi ni Kira. Hindi na siya nagsalita at kinuha ang alak. Naglakad siya papunta sa table nila Mr. Montenegro at pabagsak na ilapag ang mga alak dahilan para mapatingin ang lahat sa kanya. Lalo ng lalaki. Iniwas niya lang ang tingin. Hey! Bakit mo binagsak? Kunot noong tanong ng isang lalaki. I'm sorry sir. Malamig na saan niya tsaka tumalikod na umalis. Hindi niya pinansin ang tawag nito. Nagpatuloy siya sa pagtrabaho hanggang sa hindi inaasahang mangyari. Habang nilalapag ang mga alak, sa isang table ay biglang tumayo ang isang lalaki tsaka lumapit sa kanya. Hello, miss. Matagal na kita pinagmamasan dito sa bar. Single ka ba? Nakangising tanong nito dahilan para magkantsawa ng mga kasama ng lalaki. Dahil wala sa mood ay tinapunan lang niya ito ng tingin. Salamat sa pag-order sir, mauna na po ako. Akmang tatalikuran ng hinigit nito ang baywang niya. Hey! Nagtatanong ako! Sambit ni pa nito at mas lalong hinapit siya papalapit. Nakaramdam agad siya ng kaba dahil doon. Sir, bitawan niyo po ako. Babalik na po ako sa trabaho. Aniya habang pilit na kumakawala. Maya na. Dito ka muna. Gusto ko ng alalay eh. Why don't you sit down? Nakangising saad nito. Sir, hindi po pwede. Bawal po kami. Well, hayaan mo na. Alam ko namang gusto mo. How about a seat on my lap? Nanlaki ang mata ni Francine nang sipuin nito ang pang-upo niya. Malakas niya itong tinulak at sinampal ang lalaki ng malakas. Napa. Oh, naman ang mga nanonood. Napunta na kasi sa kanila ang atensyon ng malapit na table. Umatras si Francine dahil sa sobrang takot. Pasensya na po talaga. Bawal po kami table. Mabilis siyang tumalikod at naglakad. Pero may marahan na humila sa braso niya at pinaharap siya. Ang lalaking ito na may nagbabagang tingin sa galit. How dare you slap me? Bulyaw nito sa kanya. Sir, bitahon niyo po ko. Pagmamakaawa niya at pilit na binabawi ang braso. Naiiyak na siya sa takot. Pagsisisihin mo sinampal mo ako, bitch! Mas lalong hinigpitan ng lalaki ang pagkakahawak sa braso niya. Aray, sir, masakit. Halika rito at tuturuan kita ng leksyon. Marahas siyang hinila ng lalaki at kinaladkad. Naiyak na si Francine habang nagpupumiglas. Pero bago pang man sila makalayo ay may pumulupot sa baywang niya na matigas na braso. Napahinto ang lalaki sa paghila sa kanya at sinamaan siya ng tingin. Pero agad dinawala ito nang makita kung sino ang nasa likod niya. Mr. Montenegro? Why are you forcing my woman? Parang may kung ano na naman siyang naramdaman na kuryente sa buong katawan nang marinig ang malamig at baritonong boses na iyon. Bumilis ang tibok ng puso niya. She's... Let the woman go. Nakita ni Francine kung paano bumakas ang takot sa mukha ng lalaki at dahan-dahan siyang binitawan. Napasinghap siya nang bigla siyang hilahin ni Mr. Montenegro dahilan para bumangga siya sa katawan ng lalaki. Ramdam niya ang hininga nito at likod o sa likod ng ulo niya. Maigpit din ang kapit nito sa baywang niya. I'm sorry, Jonas. Hindi ko alam.
Bakas ang sobrang takot ng lalaki. Don't call me by my name. We are not close. Uh, I'm sorry. Alam mo kung anong mangyayari pagkatapos ito? Mr. Flores? See you on court. Nalaki ang mata ng lalaki. Mr. Montenegro! Please forgive me. Hindi ko alam. Malakas na pagmamakaawa nito na halos lumuhod. Hindi ito pinakinggan ni Mr. Montenegro hanggang kinaladkad ito ng mga lalaking nakaitim palabas. Naiwan sila roon sa ganoong posisyon. Parang natuod lang si Francine sa kinatatayuan. Hindi alam kung gagalaw ba o ano. Hawak pa rin ng lalaki ang kanyang baywang. Naririnig pa rin niya ang tibok ng kanyang puso. Sir, salamat. Napahiyaw si Francine nang bigla siyang buhati ng lalaki na parang bagong kasal. Narinig niya ang hiyawan mula sa likuran habang naglalakad ang lalaki papalabas ng pintuan ng bar. Sobrang laki nga ng mga mata niya. Sandali lang po, may trabaho pa po ako. Nootal niyang sabi. Baka kasi pagalitan siya nito at sisantihin. Paniguradong matatagalan siyang maghanap ng trabaho. Don't worry. Ako nang bahala. Sagot ni Mr. Montenegro. Hindi na lang nagsalita si Francine dahil nahihiya siya dahil napapatingin sa kanila mga tao sa labas. Niyuko na lang niya ang mukha. Mas nakakaya dahil buhat-buhat siya ng crush niya. Pulang-pula ang mukha niya. Saan niyo po ako dadalhin? Sa kotse. Imbes na matakot sa isiping kung saan siya dalhin ito, pero na-excite siya. Baliw na siguro siya para maramdaman niyon. Nang makarating sila sa parking lot, ay binaba siya nito tsaka pinasok sa passenger seat. Walang magdadalawang isip, sinunod nga ni Francine ang lalaki. Saan tayo pupunta, sir? Call me Jonas. Hindi mo kuha mo. Imbes na ma-offend, sa kasungitan ni Jonas ay ngumiti si Francine. Jonas, saan tayo pupunta? I'll buy you some clothes. And we eat at the restaurant. Po? Hindi naman po kailangan, okay na po ako. Tanggi niya kahit gusto naman. No. Huwag ka nang babalik doon. I already texted your boss. Pumayag na siya. Wala ka na magagawa, kundi sumama na sa akin. Kilala niyo po yung boss ko? Gulat na tanong ni Francine. Tumaas ang gilid ng labi ni Jonas at pinaandar ang sasakyan. Yes, kaibigan ko siya. Siyempre mayaman si Jonas. Dapat inisip na ni Francine na magkakilala ang dalawa. Ang mga mayayaman ay nakikihalubilo at nakikipagkaibigan lang sa mga mayayaman. Nakakapagtaka lang kay Francine kung bakit sinama pa siya nito kung pwede naman ay iniwan na lang siya roon sa bar pagkatapos iligtas. Kahit ganoon ay kinikilig si Francine buong gabing kasama si Jonas. Iniisip niyang, date iyon. Date with crush. Naku girl, ang swerte mong babaita ka. Napadaing si Francine nang hampasin siya ni Kira pagkapasok niya sa locker kinabukasan. Aray naman, bakit? Abat, nagmamaang-maangan ka pa. Ano ang relasyon niyo ni Mr. Montenegro? Biglang namula si Francine. Wala naman kaming relasyon. Sinungaling? Nagbablash ka. At saka narinig namin sa sinabi niyang woman ka niya ha? At binuhat ka pa talaga niya palabas ng bar. Pagmamaktol ni Kira. Wala lang yun no. Friends lang kami. Sagot ni Francine at lumabas sa locker. Sinundan naman siya ni Kira. Naku, wag ako friends na yan ah. Bukas na bukas? O, makalawa. Malalaman kong kayo na pala. Naku, Francine, inaagawan mo ko. Natawa lang siya, tsaka tuluyang lumabas. Nakita niya agad si Jonas na nasa dating table nito kasama ang mga kaibigan. Napatingin ito sa kanya. Agad niyang tinaas ang kamay at kinawayan ito. Bahagyang ngumiti si Jonas, saka itinaas ang baso ng alak. Napahagikik na lang si Francine. Crush na crush niya talaga ito. Sus! Friends daw. Ako pang niloloko. Tuluyan nga siyang natawa sa bulong ni Kira. Lumipas sa mga araw at palagi na silang nagsasama ni Jonas. Palagi silang gumagala, kumakain at saka nagbabanding. Hindi alam ni Francine kung anong relasyon nila basta ang alam niya ay masaya siya kapag kasama ito. Nangingitian din sila kapag nadadaanan niya ang table nito o siya ang nagdadala ng order sa table nito. Sa mga galaw nila ay mas lalong naghihinala si Kira kahit tinatanggi niya. Wala naman kasi dapat na aminin. They are friends, yet. Pagkalipas nga ng 2 buwan ay ang bilis ng mga nangyayari. Dati ay magkaibigan sila, ngayon ay nanliligaw na si Jonas kay Francine. Hindi man niya alam kung paano nangyari yon dahil sa bilis basta ang alam niya ay pinayagan niya ito nang sabihing manligaw. Siyempre, dapat pakipot pa rin siya. Iyon ang sabi ni Kira. Hindi rin naman katagalan ay sinagot niya ito. Siyempre masaya si Jonas at mas lalo siya.
Si Jonas ang first boyfriend niya na dating crush. O di ba? Pinagpala si Francine. Huwag ka na kaya magtrabaho sa bar. Sa akin ka na lang magtrabaho. Pwede kitang ipasok doon. Mas malaki ang sahod. Saad ni Jonas habang nagmamaneho ng kotse. Umiling si Francine. Huwag na. Nakakaya naman. Okay na ako ron. No, ayaw kong tinitingnan ka ng ibang lalaki. Sa gano'n ang suot mo. It makes my head boil. Natawa na lang si Francine. Naku, napakasiloso mo naman. Hindi naman nila ako makukuha eh. Yes, baby. Seloso ako. At akin ka. Your body is for my eyes only. Ayokong may makikitang iba. Kaya umalis ka na roon. You work in the company. Pagpupumilit ng lalaki. Hindi ba't unfair yun? Yung iba ay napakahirap sa pag-aaral at makapasok para doon. Tapos, ako, ang dali lang. Huwag na. Hindi unfair yon. Nagpakahirap ka rin naman. And you don't deserve to work in a bar. You deserve more decent job. Tumaas ang kilay ni Francine. Bakit? Desente rin naman yun ah. Hindi kami nagpapagalaw. I know. Napahinto bigla si Jonah sa pagsasalita na ikinataka ni Francine. Napahawak siya sa pintuan ng parang sobrang bilis ng takbo ng kotse at hindi diretso. Pwede bang dahan-dahan lang sa pagdadrive, Jonas? Mababangga tayo. Bakit ka ba ganyan mag-drive? Kunot na noo ang tanong ni Francine. Para rin kasing hindi mapakali si Jonas at patingin-tingin sa salamin. Shit! Sigaw ni Jonas nang may marinig na putok na baril. Napasigaw rin si Francine. Ano yun? Yoko, baby! Yoko! Sigaw ni Jonas nang marinig ulit ang putok ng baril. Napahiyaw ulit si Francine at tinakip ang kamay sa ulo at yumuko. Ano nangyayari, Jonas? Bakit may putokan ng baril? Shit! Nasundan ako ng kalaban. Huminto ang kotse, kaya mas lalong nakaramdam ng kaba si Francine. Ayaw pa niyang mamatay na maaga kasi siya ang pag-asa ng mga magulang. Hindi niya inaakalang mangyayari sa kanya ang sitwasyong nakikita niya sa telebisyon. Anong nasundan ng kalaban? Sino kalaban mo? Tinanggal ni Jonas ang seatbelt nito. May hawak ng baril ang lalaki na ikinalaki ng matalalo ni Francine. Ano yan? Bakit may dala kang baril? Saan galing yan? Stay right here, baby. Imuko ka lang at huwag kang titingin. Hinalika ni Jonas ang noo niya. Biglang nataranta si Francine nang binuksan ni Jonas ang pintuan. Sandali! Saan ka pupunta, Jonas? Saan ka pupunta? Delikado sa labas! Baka matamaan ka! Nag-aalalang sigaw niya. Stay right there! And don't go out until I open the door. Huwag mo akong suwayin. Jonas! Jonas! Pumasok ka rito! Sigaw ni Francine pero hindi nakinig ang lalaki. Sa halip ay sinara nito ang pinto. Naku, tulungan niyo po kami. Napasigaw si Francine nang marinig ang sunod-sunod na putok ng baril mula sa labas. Napapaigtad din siya. Umiiyak na rin siya habang takip-takip pa rin ang dalawang palad sa tenga niya. Nanginginig siya sa takot at pag-aalala kay Jonas. Gustuhin man niyang lumabas pero nangingibabaw ang takot niya. Napaigtad siya nang may kumatok sa pintuan. Tinakpan niya ang bibig para hindi mapalakas ang hikbi niya. Hindi niya alam kung si Jonas ba iyon pero ayaw niyang tingnan dahil baka hindi ang lalaki. Never in her life na na-imagine niya ang sariling nasa sitwasyon ngayon at hindi pa siya kailanman nakarinig ng putok ng baril sa personal. Isang malakas na putok na baril ang narinig ni Francine bago bumukas ang pintuan ng driver's seat. Mas lalo siyang sumuksok sa gilid ng kotse at pinrotektahan ang ulo. Baby, calm down. Nandito na ako. Dahan-dahan niyang inangat ang ulo niya nang marinig si Jonas. Nakita niya itong nakaupo sa driver's seat habang may nag-aalalang tingin sa kanya. May hawak din ito ng baril. Mas lalong tumulo ang luha ni Francine at mabilis na niyakap si Jonas. Humagulgol siya sa dibdib nito habang hinahaplos nito ang kanyang likuran para pakalmahin siya. Shh, Tana. You are safe now. Anong nangyari? Bakit may nagpuputukan? At napahinto si Francine nang makita ang damit ni Jonas na kulay puti. May bahid dugo roon. Marami, kaya pati damit niya nagdikitan ng dugo. Bakit may dugo ka sa damit? Natamaan ka ba? Kinakabahan siya na malaman ang sagot ni Jonas kahit nasa isip niya na ang sagot. Natatakot siyang malaman na si Jonas mismo ang pumatay sa mga taong iyon. Akmang sasagot na sana si Jonas nang tumunog ang cellphone nito. Agad na sinagot ng lalaki. Nakinig lang si Francine sa sinabi ni Jonas hanggang sa nagimbal siya sa huling sinabi nito. Punta ka rito at iligpit mo ang mga katawan bago pa makita ang iba. Saad ni Jonas sa kabinabang tawag. Anong katawan? Bakit ililigpit? Anong nangyayari?
Kinakabahan at nauutal niyang tanong sa nobyo. Napabuntong hininga si Jonas at tiningnan si Francine tsaka hinawakan niya o siya sa balikat. Baby, I killed them. Doon siya nagimbal. Ano? Bakit? Listen, Francine. Hindi ba't isa ako sa mga malaking kumpanya sa Pilipinas? Sa ibang bansa? Dahan-dahang tumango si Francine. Hindi may iwasan may mga naiinggit sa akin. At gusto kong ipatumba. What I did was just a mere self-defense. I studied how to protect myself kasi mangyayari talaga ang mga bagay na ito. Gusto niya akong patayin dahil gusto nilang makuha ang yaman ko. They are greedy. Pero masama ang pumatay. Baby, I don't have a choice. If I didn't kill them, they will kill me and especially you. I will not let that happen. Hindi kanila mahahawakan kahit pa sa dulo ng buhok mo. Over my dead body. Niyakap ni Francine si Jonas nang mahigpit na tila ayaw na siyang bitawan. Gusto man niyang tingnan kung ano ang itsura sa labas pero hindi siya hinayaan ng lalaki. Ayaw na itong makita ang mga nakahandusay na mga kalaban doon. Pinaandar ni Jonas ang kotse habang nanatiling tahimik lamang si Francine sa kanyang kinauupuan. Sobrang namumugto ang kanyang mata at nakatulala. Hindi pa rin pumapasok sa isipan niya na nangyari yun. Natakot din siya kasi akala niya matatamaan si Jonas ng bala. Akala niya katapusan na rin nilang dalawa. Habang nasa biyahe sila ay naririnig ni Francine ang malalim na paghinga ni Jonas. Nagtataka man siya ay hindi na lang siya nagsalita. Hanggang sa biglang itinigil ni Jonas ang sasakyan, saka dumaing. Malalaking mata ang binalingan nito ni Francine. Nakita niya itong nakayuko sa manibela at habol-habol pa rin ang hininga. Jonas, okay ka lang? Nag-aalalang tanong nga niya. Hindi sumagot si Jonas, kaya mas lalong nag-alala si Francine. Nakita niyang parang namimilipit ito sa sakit habang hawak-hawak ang baywang niya. Halos puno mo ng dugo ang t-shirt ni Jonas, pero napansin niyang mas maraming dugo doon sa hawakan ng lalaki. Naghila agad siya. Mabilis niyang tinanggal ang kamay ng lalaki at saka tinaas ang t-shirt. Ganun na lang nanlaki ang mata ni Francine nang makita ang tama ng baril doon. Jonas, may tama ka ng baril! Natatarantang sigaw niya. Oo, okay lang ako. Mahina pero dinig ni Francine ang sinabi ni Jonas. Tumulo muli ang luha ni Francine. Kailangan kitang dalhin sa ospital. Pabalik-balik si Francine sa paglalakad habang nasa harapan ng OR. Kanina pa siya umiiyak sa takot na baka may kung ano pang mangyari sa lalaki. Nawalan kasi ito ng malay noong nadala niya ang lalaki sa ospital. Ilang oras na siyang nandoon kaya mas lalo siyang kinabahan. Napaupo na lang si Francine sa may upuan at napayuko. Francine, anak. Agad na napalingon si Francine dahil sa sigaw na iyon. Napatayo agad siya nang makita niya ang mami ni Jonas kasama nito ang asawa. Puno ng pag-aalala ang mukha ng dalawa habang nakatingin sa kanya. Tita, ano nangyari? Pumunta agad kami dito nung tumawag ka. Agad na tanong nito. May sumugod po sa amin habang nasa daan kami. Nilabas sila ni Jonas. Akala ko hindi siya natamaan pero bigla siyang namimilipit sa sakit. Nauutal na kwento ni Francine. Niyakap siya ng ginang at inalo. Shh! Huwag kang mag-alala. Magiging okay rin si Jonas. Pasensya na at naranasan mo yun. Talagang delikado ang buhay namin kasi maraming gustong pumatay sa pamilya namin. Tumango lang si Francine dahil naintindihan naman niya. Talagang ginagalit nila ako. Napatingin si Francine sa daddy ni Jonas. Galit na galit ito at kinuha ang cellphone. Napabaling ang atensyon nila nang lumabas ang doktor. Sinabi nito na ayos na si Jonas at kailangan lang magpahinga. Siya ka bang okay ka na? Nag-alalang tanong ulit ni Francine habang sinusubuan ng prutas si Jonas. Natatawa itong sinubuan ng prutas. Ano ka ba, baby? Of course I'm okay. Malakas ako, no? Hindi pa ako pwedeng mamatay kung hindi pa kita may kasal at maanakan. Agad na pumula ang mukha ni Francine at hinampas ang braso ni Jonas. Natamaan ka na nga. Marunong ka pang magbiro. Ganyan talaga yung Francine. Baliw. Dapat ka sa kanya matamaan sa ulo. Sabat ng isa pa sa mga kaibigan ni Jonas na si Andrew at nakipag-apiran pa sa iba. Sinamaan lang ni Francine ito ng tingin. Pumunta kasi ang mga kaibigan ni Jonas para bisitahin ng lalaki. Hindi naman niya akalaing mga baliw pala ito. Habang masaya silang nag-uusap at sinusubuan niya si Jonas na panay pa-cute, sa kanya ay biglang bumukas ang pinto. Napatingin silang lahat doon. Bumungad ang isang babaeng matangkad. Sobrang ikli ng buhok. Maputi at halos wala ng saplot sa sobrang ikli ng damit.
Kunot noong tiningnan lang ito ni Francine. Gagi. Si Nicole. Rinig niyang bulong ni Andrew. Darling! Matinis na saan ng babae, tsaka mabilis na lumapit kay Jonas. Tumaas ang kilay ni Francine dahil niyakap ng babae si Jonas. Mas lalong nakaramdam ng inis si Francine nang makitang natatawang yumakap pabalik si Jonas sa babae. Nicole, anong ginagawa mo rito? Nakabalik ka na pala galing States? Nakangiting tanong ni Jonas. Yes, kahapon lang. Pupuntahan sana kita sa inyo pero nalaman kong na-hospital ka kaya dumiretso ko rito. You're so hard-headed. Mas lalong umisi si Jonas. Well, I am. Welcome back. Thank you, darling. Malanding saan ng babae at hinaplos pa ang dibdib ni Jonas. Mas lalong nainis si Francine dahil mukhang nag-uusap ang dalawa na tila wala siya roon. Hindi niya mapigilang tumikim ng malakas kaya napatingin ang dalawa sa kanya. Narinig niyang mahinang humahalakhak ang mga kaibigan ni Jonas. Tumaas ang kilay ni Nicole. Who's this? Mahinang napatawa si Jonas. Oh, I forgot. Mas lalong tumaas ang kilay ni Francine nang sabihin iyon ni Jonas. Si Francine, girlfriend ko. Hinawakan ng lalaki ang baywang niya. Mataray niyang tiningnan si Nicole na dahan-dahang nawala ang ngiti tsaka nilingon si Jonas. Oh, may girlfriend ka na pala. Hindi mo man lang pinaalam. Bakit naman niya ipapaalam sa'yo? Baby, Bulong ni Jonas pero hindi niya ito pinansin. Tumaas lalo ang kilay ni Nicole at humalikip-kip. Wala naman. Kailangan lang. Ano? Ngumisi si Nicole at tumingin sa lalaki. I should go now, darling. See you next time. Tita Laura invited me to join your dinner. Lumapit ang babae kay Jonas at hinawakan ng pisngi na ikinapuyos niya sa galit. sige, ingat. Tumayo ng tuwid si Nicole tsaka tiningnan siya mula ulo hanggang paa bago umalis. Tila na insulto naman si Francine roon. Sino yun? Masungit na tanong ni Francine kay Jonas. She's just a friend. Friend? Tapos dikit na dikit kayo sa isa't isa? Ano yun? Ngumisi ang lalaki. Nagsiselos ka ba? Hindi. Bakit naman ako magsaselo sa kanya? Natawa ulit si Jonas. Huwag ka mag-alala. She's nothing. Huwag mo na siyang isipin. Ikaw lang ang mahal ko. Tumango na lamang si Francine dahil kilig na kilig siya sa sinabi ng lalaki. Pinaniwalaan nga ni Francine ang lalaki na walang namamagitan sa kanila ni Nicole. Sobrang saya naman niya dahil sobrang sweet ng lalaki sa kanya sa bawat nagdaang araw. Pero pagkalipas ng ilang araw ay may napansin si Francine sa lalaki. Parang dahan-dahan itong nagbago. Hindi na niya ito araw-araw na nakakasama at minsan ay siya na lang ang umuuwing mag-isa. May isang beses na hindi sumipot ang lalaki sa date nila kahit ilang oras na siyang naghintay. Naiintindihan naman ni Francine na busy nga ang lalaki dahil ito ang sabi ni Jonas. Naiintindihan niyang sinabi nitong hindi siya mahahatid pa uwi kasi may tatapusin. Akala niya normal lang iyon dahil lumalago lalo ang kumpanya ng pamilya ng lalaki. Pero dumating sa punto na 2 linggo na silang hindi nag-uusap at nagkikita. Tinatawag naman ni Francine ang lalaki pero out of coverage ito. Dahil sa ganong setup ay napagdesisyon na ni Francine na puntahan ito sa mismong opisina ng lalaki dahil alam niyang nandoon lang ito. Miss na miss niya na si Jonas at hindi na siya papayag na hindi na niya ito makapiling pa. Pero noong pumunta siya sa opisina ng lalaki ay sinabi lang ng sekretarya na wala ang lalaki roon. Nagtaka man si Francine ay umalis na lang siya roon at sa mansyon nito nagtungo. Oh, iha, anong ginagawa mo rito? Tanong ng mama ni Jonas nang buksan nito ang pintuan. Nandito po ba si Jonas? Oo, nasa kwarto niya. Hindi ba niya sinabi sa'yo? Ngumiti lang siya para takpan ng sakit na nadarama. Puntahan ka na lang po siya sa taas. Binuksan lalo ng mami ni Jonas ang pintuan para papasukin siya. Sige, bumaba na lang kayo para magtanghalian. Tumango lang si Francine at tinungo ang hagdan. Nasa second floor kasi ang kwarto ni Jonas. Habang naglalakad ay hindi niya alam kung bakit kinakabahan siya. Siguro dahil makakausap na ni Francine ulit ang lalaki pagkalipas ng 2 linggo? Hindi siya sigurado ron. Nang makarating siya sa harapan ng pintuan ng kwarto ni Jonas ay mas lalo siyang kinakabahan. Akmang bubuksan at pipihitin ng doorknob nang may marinig siya mula sa loob. Ano? Do you love her that much? Na para itakwil mo na lang ang plano? Kumanot ang noo niya nang marinig ang boses ni Nicole mula sa loob. Nagtataka si Francine kung ano ang plano na sinasabi ni Nicole. It's not like that. Boses iyon ni Jonas. Then leave her already. Para magsama na tayo. Ang plano ay hihiwalayan mo na siya ngayon. At parang ayaw mo pa yata kasi mahal mo na siya. No, I'm not in love with her. Ikaw ang mahal ko. And I crave for you.
Wala akong pakialam sa kanya. Hihiwalayan ko na siya. Napatakip ng bibig si Francine nang marinig ang sinabi ni Jonas. Sunod-sunod na tumulo ang kanyang luha. Hindi niya akalaing pinagtaksilan siya ng lalaki. May narinig siyang ungol mula sa loob kaya mabilis niyang binuksan ang pintuan. Nakita niyang magkayakapan ng dalawa. Nakatalikod man si Jonas sa direksyon niya at hindi niya nakita ang mga lapit nilang mga labi. Pero enough na iyong magkayakap ang dalawa na parang ayaw ng bitawan ng isa't isa na naghahalikan ng walang dahilan. Mga hayop kayo! Napahiwalay ang dalawa at malalaki ang matang napatingin sa kanyang dalawa. Francine! Lumapit ang lalaki kay Francine pero agad niya itong sinampal. Walang hiya kang hayop ka! All this time, pinagluloko mo lang pala ako. Na nakaplano ang lahat. Galit na sigaw niya. Hindi nakasagot si Jonas. Ano? Tama ako. Di ba? Narinig ko ang lahat ng pinag-usapan niyo ng malanding yan. Baby. Oo. Totoo yun. Na pinagluloko ka lang ni Jonas kasi mabilis kang mauto. It's just a stupid dare at kumagat ka naman agad. Pity. Sa tingin mo, ay papatol talaga sa'yo si Jonas? Sa forma mo? Really? At saka, hindi ka niya niloko kasi ikaw ang nagpaloko. It was just a playful plan. Nakangising sambit ni Nicole na nakalukip-kip. Mas lalong sumiklab ang galit ni Francine. Biglang nandilim ang mata niya at mabangis na sinugod si Nicole. Pero hindi man lang natakot ang babae at tinaasan lang siya ng kilay. Bago pa man niya makalmot si Nicole ay may madiing kamay na pumigil sa kanya kaya napaigik siya. Huwag na huwag mong hahawakan ang babaeng mahal ko! Sigaw ni Jonas na ikinahina niya. Oo. Totoo ang sinabi ni Nicole. At narinig mo, it was just a plan na napaibigin ka. Kapalit ay magiging akin si Nicole. Kasalanan mo nagpaloko ka at kumagat agad sa pain ko. Akala ko minahal mo ako. Akala ko totoo na yun. Nangihinang saad ni Francine. Tumawa si Jonas na tila nakakatawa ang sinabi niya. Hindi kita minahal, Francine. It was just all an act. Kahit kailan ay hindi ako magmamahal lang kagaya mo. Malakas na sinampal ni Francine si Jonas. Napakahayop mo! Wala kang puso! Sana hindi nilang kita nakilala. Sana hindi na lang kita pinagkatiwalaan kung ganito lang din naman palang ibabalik mo sa akin. Sana hindi na lang ako nagmahal ng hayop na katulad mo! Sobrang sakit ang nararamdaman ni Francine. Parang hinahati ang puso niya sa dalawa. Mas masakit pa iyon sa lahat ng pinagdaanan niya. Para siyang dinudurog. Hindi sumagot ang lalaki at nanatiling malamig na nakatingin sa kanya. Wala siyang nakitang ni isang makitang pagsisisi roon. Iyon ang pinakamasakit. Umalis ka na nga! Iniistorbo mo kami! Naiiritang saad ni Nicole. Sinusumpa ako. Pagsisisihan yung lahat ng pinagagawa niyo sa akin. Huling sigaw ni Francine na tumakbo palabas na wala na ang buhay na kinakasaya niya. Narinig ni Jonas na bumuga ng hangin si Nicole na nasa likuran niya. Nanatili siyang malamig na nakatingin sa pintuang nilabasan ng babaeng pinakamamahal niya. O ano, nagdadalawang isip ka na ba? Mahinang tanong ni Nicole. No. Hayaan na lang natin siya. Para sa ikabubuti niya rin naman yon. Kailangan niyang makalayo sa akin para hindi siya madami sa magulo kong buhay. Malamig niyang sagot. Sobrang nasasaktan man si Jonas na makita na sobrang nasasaktan si Francine sa sinabi niya at gustong yakapan ito at halikan tapos sasabihin na plano talaga nilang mapalayo ito para hindi na ito madamay. Pero pinigilan niya ang sarili. Mas gusto niyang makita itong mamuhay ng matiwasay nang wala siya kesa na nasa tabi niya na delikadong buhay. Namataan kasi nila na may sumusunod kay Francine na kalaban habang naglalakad ito sa kalsada. Muntik na itong matamaan ng sniper. Buti na lang nahuli nila. Kaya rin siya umiwas sa babae para akalain ng kalaban na wala na sila. But how about you? Alam ko hindi ka magiging okay kapag malalaman mo, soon, na may iba na pala siya. Hindi nakasagot dahil alam niyang mangyayari iyon. Ay, kawawa naman si Francine. Nadamay sa problema ng pamilya natin. I like her pa naman kaso need kong umakting na bitch. Buti malakas ka sa akin kung hindi. Naku, hindi ako papayag sa plano mo, cuz. Let's monitor her for years. Ayoko mapahamak pa siya. Ay, magiging stalker ka? Ay naku, hindi ko alam kung bakit pa kita naging pinsan. Eh, baliw ka. I'm out of here. Ma'am, sign this.
Mabilis na pinirmahan ni Francine ang mga papeles na binigay ni Daniela, ang sekretary niya. Nang matapos ni Francine ang lahat ng papers ay tinawag niya ulit si Daniela. What's my schedule for today? Flight for Philippines 2 p.m. Yun lang, ma'am. Pinapasabi lang din ni mama mo na nakaimpake na yung gamit mo at doon na sila sa airport. Naghihintay. Sagot ni Daniela. Filipino ang babae at sinadya talaga ni Francine na kunin ito kasi para maintindihan siya dito. Tiningnan ni Francine ang wristwatch. Alauna na palang tanghali. Kailangan na niyang pumunta sa Pilipinas. Tumayo siya, tsaka pinulot ang bag. I'll go na. Huwag mong kalimutan ang bibiling ko sa Daniela. Sa'yo ko iiwan ang kumpanya. Don't disappoint me. Yes, ma'am. 4 na taon na ang lumipas. Simula noong nalaman niya ang panlolokong ginawa ni Jonas at Nicole sa kanya. Hindi lang iyon ang nangyari dahil noong makauwi siya, ay pinalayas niya ang ina at kapatid niya sa bahay. Binili pala ito ni Jonas at pinalayas. Sobrang galit na nararamdaman ni Francine noong time na yon at pati pamilya niya nadamay pa. Kaya gusto niyang maghigante. Sakto namang pinapapunta sila ng ama niyang hindi man lang niya nakasama sa US. May sakit na raw ito at mamamatay na. Iyon pala'y ipapamana sa kanya ang malaking ari-arian nito, pati na ang kumpanya bago ito mamatay. Iyon ang pinangalagaan niya pati na ang pamilya. Nang makarating siya sa airport ay sinalubong siya ng isang bulilit na marunong nang tumakbo. Mommy! Nakangiti niya itong binuhat tsaka hinalikan sa pisngi. Huwag kang tumakbo, baby. Baka madapa ka. Trouble tayo, Mommy. Excited na sabi ni Christopher, kaya tumango siya. Yes, baby. We'll go to the Philippines. Kinarot niya ang pisngi nito dahil ang cute. Si Christopher lang talaga ang nagpapawala ng pagod niya. Ate, halika na. Rinig niyang sigaw ni Piolo. Habang naglalakad sila papunta sa eroplano, ay may tumawag sa cellphone niya. Tiningnan niya ito tsaka sinagot. Hello? Simon? Hello there, my sweet. Papunta ka na dito? Pasakay pa lang na eroplano. Huwag mong kakalimutan ang plano, Francine. Pabagsakin mo ang hayop na Jonas na yun. We'll get revenge. Hindi alam ni Francine kung ano ang kasalanan ni Jonas kay Simon kung bakit galit na galit ito. Basta ang alam niya ay pareho silang maghihigante sa hayop na lalaking iyon. Nagkakilala sila sa US lang din. Muntik na kasi siyang raping ng mga hayop na foreigner. Buti na lang naligtas siya ni Simon. At habang tumatagal, ay nagkamabutihan sila at doon niya nalaman na galit din pala ito kay Jonas. Oo, I'm on it. Good, my sweet. Ay, salamat. Nakarating din tayo nagligtas. Sambit ng mama ni Francine nang makababa sila sa eroplano. Sa wakas, Pilipinas. Siniko ni Francine si Piolo na nasa tabi. Tulog kasi si Chris na nasa bisig niya. Ang ingay mo. Ginawa na lang siya ng kapatid at naunang naglakad. Nag-enjoy nga sila ng pamilya niya sa bakasyon na meron sila. Nagbagyo sila, nag-beach at kung ano-ano pa. Sobrang saya naman ng anak ni Francine dahil first time nitong makapag-outing. Sobrang busy kasi siya sa business, kaya hindi sila nakakapag-bonding. Pagkatapos noon ay bumalik na naman sa normal. Pero magsistay pa rin siya sa Pilipinas kasi may dapat pa siyang gawin. Tulad na lang ngayon ay may schedule siyang meeting kay Mr. Jonas Montenegro. Sinadya niya iyon para maghiganti. Hindi lang mag-invest. Gusto niyang pagsisihan ng lahat ng nagawa nito sa kanya at kailangan niya itong gawin ng mabilisan. Naglalakad si Francine ngayon papasok sa isang mamahaling restaurant. Doon sila mag-uusap ni Jonas. Hindi pa yata nito alam na siya ang CEO. Dahil nakita niya itong bagot na bagot at magkasalubong ang kilay habang nakatingin sa wristwatch nito, sinadya niyang magpalit. Napahinto pa siya para titigan lang ito pero iniling niya ang ulo tsaka nagpatuloy sa paglalakad palapit. Nalakasan niya ang loob niya. Sorry I'm late, Mr. Montenegro. May nangyari lang. Saan ni Francine nang makalapit. Natuod ito sa posisyon at tila nakilala ang boses niya. Napangisi na lang si Francine. Kilala pa pala nito ang boses niya. Mr. Montenegro? Dahan-dahang iniangat ni Jonas ang kanyang ulo. Ikinahigit ni Francine ang hininga nang magtama ang kanilang mga mata. Nakita niya kung paano magulat ang lalaki nang makita siya. Pero kumabog ang puso ni Francine ng mabilis. Ang epekto ng isang Jonas Montenegro noon. Francine? Hindi makapaniwalang saan ni Jonas. Ikinompose ni Francine ang sarili dahil sadya niya o hindi siya dapat makaramdam ng ganun. Yes, Mr. Montenegro. I am Francine Lopez and I am here to discuss my investment to your company. Nilahad pa ni Francine ang kamay. Doon natauhan ng lalaki at tumayo. Dahan-dahan itong hinawakan ng kamay niya.
Halos mapaigted siya nang maramdaman ng kakaibang kuryente sa katawan nang maglapat ang balat nila. Pero hindi siya nagpahalata. Nice meeting you, Miss Lopez. Mabilis niyang binawi ang kamay tsaka umupo sa upuan. Agad naman itong sumunod habang titig na titig sa kanya. So, shall we start? Patay mali siyang tanong ni Francine. How about order our food? Mahinang tanong nito. Okay. Pagkatapos mag-order, ay pinag-usapan nila ang investment na gagawin niya. Patay mali siya pa rin siya dahil titig na titig pa rin ang lalaki sa kanya na puno ng pangungulila. Baka pinaglalaroan lang siya ng isip niya. Excuse me, CR lang ako. Paalam ni Francine dahil parang hindi na niya kakayanin ang intensidad ng titig ni Jonas. Napahawak siya sa dibdib habang binubuksan ng pintuan ng CR. Papasok na sana siya nang may humila sa kanya papasok at isinandal siya sa pintuan. Sisigaw sana siya nang makita kung sino iyon. Mr. Montenegro, what are you doing? Don't act like you don't know me. I know you know me. Sigaw nito na ikinaigtad ni Francine. Don't shout on me, mister. Wala kang karapatan. Bumalik muli ang galit na nararamdaman niya. Look, Francine. I'm sorry. Okay? I'll explain. No need for that, Mr. Montenegro. Wala akong balak na pakinggan ang paliwanag niyo. Let's be professional na lang. Tumitig ito sa kanya. Akmang itutulak ni Francine ang lalaki, ay sinunggaban siya nito ng halik at ikinalaki ng mata niya. I can't. Sinubukan niyang itulak ang lalaki pero hindi ito nagpatinag hanggang sa tumugon sila. Pagkalipas ng mga araw ay naging close muli sila ni Jonas. Hindi sa gusto niya. Dahil sa planong sinasagawa nila ni Simon, gusto nilang matapos na. At lumipas nga ang mga araw ay handa na silang gawin iyon. Noong nakita niya kasi si Nicole at Jonas na magkasama ay mas lalong sumiklab ang pagkagusto niyang maghiganti. At sa bilis ng pangyayari ay kinidnap niya si Nicole nang mag-isang naglalakad papunta sa parking lot. Napakawalang hiya mo, Francine! Umirap si Francine dahil naririndi na siya sa sigaw ni Nicole sa loob ng abandonadong kwarto. Ikaw yata ang walang hiya sa ating dalawa. Malindi ka! Akala niyo siguro hahayaan ko kayong maging masaya? Never! Why don't you finish her, Francine? Papunta na naman si Jonas dito. Mapapatay ko na rin siya. Nakangising saad ni Simon. Tinawagan kasi nila ito. Nasa kanila si Nicole. Kung hindi ito kukunin ng lalaki ay papatayin nila. Ngumiti si Francine. My pleasure. Napakahayop mo, Francine. Wala kang utang na loob. Sa lahat ng ginawa ni Jonas para sa'yo tapos ito lang igaganti mo? Wala kang puso. Sinigaw ni Nicole. Nang makalabas si Simon at sila na lamang ang natira roon. Doon, tumaas ang dugo ni Francine tsaka hinawakan ang panga ni Nicole. Wala kang karapatang sabihin yan. Dahil ang ginawa niyo lang naman ay sinaktan ako at pinarusahan ng buong buhay ko. Mas wala kayong puso! Mga ingrato! Tumawa si Nicole. Kahit kailan hindi ka mamahalin ni Jonas kung ganyan ang attitude mo. Mukha kang desperada babae! Doon ang dilim ang mata ni Francine. Hindi niya alam kung ano ang mga sumunod na nangyari. Nakita na lamang niya ang sariling hawak-hawak ang kutsilyo habang papalapit kay Nicole na nakasalampak sa sahig. Wala na ang nakatali rito. Umiiyak ito at nangihinang napaatras. Huwag. Ngumisi nang nakakatakot si Francine. Beg for your life. Pero hindi kita bubuhayin. Akmang sasaksakin niya si Nicole nang bumukas ang pintuan. Francine! Ano ba? Itigil mo na to! Nanilisik ang matang nilingon ni Francine si Jonas na ngayon ay nagmamakaawang nakatingin sa kanya. Bakit ha, Jonas? Bakit mo ko pinapatigil? Kasi, mali ang akala mo noon. Hindi totoo ang lahat ng nalaman mo! Tumaas ang kilay ni Francine at ngumisi ng nakakatakot. Sa tingin mo ay mapapatigil mo ko sa pagpatay sa babae mo? Nagkakamali ka? Matagal nang gusto ni Francine na saktan ang babaeng sumira sa kanila ni Jonas at ang babaeng sumira sa buong buhay niya. Kating-kati na ang kamay niya habang hawak ang kutsilyo. Just please, listen to me. Mali lahat ang sinabi ko. I didn't mean to hurt you. Pagmamakaawa ni Jonas na ngayon ay umiiyak na. Hindi akalain ni Francine na iiyak ang lalaki. Sa pagkakakilala kasi niya rito ay sobrang tapang ng lalaki. Hindi ito nagpakita ng kahinaan sa ibang tao at seryoso. Tila marunong na itong magmakaawa. Since when did you know how to beg? Oh wait, nagmamakaawa ka pala sa akin nun. Noong sinaktan niyo ko pareho. Noong dinurog niyo ko.
Tumawa ng sarkastiko si Francine. Akala nyo malilin lang niyo ako by telling me that? Nakalimutan mo na ba, Jonas? Hindi na ako yung Francine na kilala mo. Nagbago na siya at kailanman ay hindi nababalik ang dating siya. Puno ng hinanakit ang puso niya na ngayon, yung tipong gusto niyang saktan ang mga taong nanakit sa kanya. Francine, please, pakinggan mo muna ako. Mahinang sambit ni Jonas. Bakit? Kapag ba pinakinggan kita, ay may magbabago? Siyempre wala! Tinutok ni Francine ang kutsilyong hawak kay Nicole na ngayon ay nakasalampak pa rin sa sahig. Nangihinang umiiyak. Ginagawa mo lang para maligtas yung malandi at demonyitang to. Mabuti pang mamatay na siya. Napasigaw si Nicole nang tumaas ang kamay niya at isaksak sana iyon nang sumigaw si Jonas. Wag! Napahinto si Francine at marahas na nilingon ng lalaki. Wag mong gagawin yung Francine. Wag mong gagawin ng bagay na pagsisisihan mo sa uli. Please, ayokong may masaktan kang tao. Tama na. Hindi ikaw yan. Malakas na pagmamakaawa nga ulit ni Jonas na halos lumuhod na ito. Puno ng takot at kaba sa mukha ng lalaki. Napatawa siya na malakas. What did you know about me? Hindi na ako to. Hindi mo ako kilala, Jonas. No, I know you. Kilalang kilala kita. Mabait ang Francine na kilala ko. Mapagbigay at maawain. Kaya please, tama na. Pwede ba? Sinabi ko naman sa'yo na hindi na ako yung Francine na kilala mo. Nakilala nyo. Patay na yon. Pinatay ko na. Kaya huwag ka nang umasa na babalik yung babaeng yun kasi matagal na siyang patay. Malakas na sigaw ni Francine. Kaya itong babaeng to, mawawala na rin sa mundo gaya ng pagpatay ko sa dating ako. Akmang isasaksak na niya ulit ang kutsilyo kay Nicole nang sumigaw muli si Jonas na ikinagalit niya ulit. Hindi totoo, tinaksilang kita. Sinama niya ulit ito ng tingin. Ano na naman ang pinagsasabi mo? Lumunok ang lalaki at humakbang papalapit sa kanya. I never cheated on you, Francine. Lahat ng sinabi namin sa'yo ay palabas lang. Lahat ng narinig mo at nakita, ginawa lang namin yun. Dahil gusto kitang iligtas mula sa mga kalaban ko. I'm sorry, kasi nasaktan kita ng todo na dumating na sa puntong naging ganto ka. Ginamit ko si Nicole para lang lumayo ka sa akin at mamuhay ng matiwasay. Please, stop this. I don't want you to be like this. Itigil mo na to. Hindi ikaw ang kalaban ko, baby. Patay na silang lahat. Please. Dahil sa sinabi ni Jonas, ay dahan-dahang tumulo ang luha ni Francine. Hindi niya akalain na iyon pala ang rason kung bakit siya sinaktan ng mga ito. Pero hindi pa rin mawala sa isip niya ang paghalik ni Nicole kay Jonas at kung paano dinurog nito ang puso niya sa bawat salitang binibitawan. Sa tingin mo, that's enough reason to stop me? Kung sana, noon mo sinabi na maiintindihan ko pa. But you're too late, Jonas. Too late to save this bitch's life. Mabilis siyang humarap kay Nicole na sinubukan na palang gumapang palayo sa kanya. Napuno ang galit ulit ang kanyang utak at mabilis na sinaksak ang babae. Pero ang kinagulat ni Francine dahil imbes si Nicole ang masasaksak niya ay may humarang sa pwesto nito dahilan para ito ang matamaan. Agad niyang nabitawan ng kutsilyo hawak at nanginginig ang kamay na umatras nang makilala kung sino ang taong iyon. Natumba si Jonas habang namimilipit sa sakit. Natamahan ito sa balikat. Jonas! Malakas na sigaw ni Nicole tsaka nangihinang dinaluhan ng lalaki. Masama siyang tinignan ni Nicole. What have you done? Sunod-sunod na tumulo ang luha ni Francine at parang nabuhusan siya ng napakalamig na tubig. Napuno siya ng takot at kaba nang makita ang nahihirapang mukha ni Jonas. Jonas! Hindi alam ni Francine kung ano ang sasabihin at gagawin. Parang nablangko bigla ang isip niya. Francine, I'm okay. Kaya ko to. Just please, tama na. Baby, uwi na tayo. Nahihirapang saan ni Jonas. Bago pa man makasagot si Francine nang may pumutok na baril mula sa pinto. Biglang may kung anong hindi may paliwanag na sakit na bumalot sa buong sistema niya. Nanginig ang kamay at malalaki ang matang hinawakan niya ang tagiliran. Nang tinaas niya ang kamay ay doon niya napagtantong tinamaan siya ng baril. Francine! Nagising si Francine dahil sa pananakit ng katawan niya. Narinig niya rin kasi na parang tunog ng makina. Napapikit siya ulit ng maliwanag na ilaw ang nakita niya. She's awake.
Kumunot ang noo niya nang marinig ang pamilyar na boses. Nang imulat ang mata ay inilibot nito ang tingin sa paligid. Kumunot ang noo niya na nasa loob siya ng ospital. Dumako ang tingin niya sa mga taong nakatingin sa kanya. Nakita niya ang mama niya, kapatid, tsaka ang magulang ni Jonas. Tumayo si Piolo at mabilis na tumakbo palabas. Hindi alam ni Francine kung bakit. Anak, mabuti naman at nagising ka na. Naluluhang sabi ng nanay niya, tsaka hinaplos siya sa pisngi. Buti naman at okay ka na, Iha. Sobrang nag-aalala kami sa'yo. Saadi ng mami ni Jonas habang nakakapit sa braso ng asawa na seryoso lang na nakatingin sa kanya. Ano nangyayari? Bakit nasa ospital ako? Naguguluhang tanong nga ni Francine. Nagkatingin na ng mga ito na tila nagulat. Wala kang malala? Kumunot lalo ang noo niya. Akmang sasagot nang bumukas ang pinto at pumasok si Piolo na kasama ang isang lalaking doktor. Chinek siya nito. Nalaman nilang may babalik din naman alaala niya sa pagkalipas ng oras. Well, she's alright. Mabuti naman at nagising na siya. Pero kailangan lang niya ng kaunting pahinga para manumbalik ang lakas niya. Ilang araw na ako nandito. Tanong ni Francine nang makalabas ang doktor. Anak, hindi raw, kundi buwan. Anong ibig niyong sabihin? 4 na buwan ka nang tulog pagkatapos kang mabaril. Mabaril? Hindi makapaniwalang saad ni Francine. Nalaki ang mata niya nang maalala ang nangyari. Napatakip siya sa bibig at sunod-sunod ang luhang pumatak. Muntik na siyang makapatay dahil wala sa katinuan. Muntik na niyang, si Jonas, nasa si Jonas? Malakas na saad niya. Nagkatinginan ulit ito kaya napailing siya. Hindi, nasa si Jonas? Gusto ko siya makita. Kinakabahan siya kaya nagpumilit siyang bumaba sa kama kahit masakit ang katawan niya. Kailangan niyang makita ang lalaking mahal niya. Anak! Iha! Huwag kang bumaba! Baka mabinat ka! Delio, pigilan mo! Agad na nagwala si Francine at nagpumiglas sa pagkakahawak sa daddy ni Jonas at ni Piolo. Malakas siyang umiyak dahil natatakot siyang may masamang mangyari kay Jonas. Pakawalan niyo po ako! Gusto ko makita si Jonas, please! Pagmamakaawa niya. Ate, uminahan ko muna. Bawal kang gumalaw. Pigil ni Fiolo. Si Jonas! Habang umiiyak siya ay biglang bumukas ang malakas na pintuan at sunod-sunod na yapak ang narinig ni Francine. What's happening? Napatigil si Francine sa pag-iyak nang marinig ang boses na iyon. Nakita niyang hingal na nakatayo si Jonas sa bukana ng pintuan habang malalaking matang nakatingin sa kanya. Oh my gosh! Kising na siya! Baby? Jonas! Naiiyak niyang tawag dito. Mabilis na naglakad ang lalaki, papalapit sa kanya, kaya agad na binitawan siya ng dalawa. Isang mahigpit na yakap ang pinagsaluhan niya at ang sinunggaban siya ng halik ni Jonas. Naiiyak niya tinagon iyon at tila sabik na sabik at puno ng pungungulila sa isa't isa. Ay, ano ba yan? Reklamo ng kilala niyang boses pero hindi niya iyon pinansin. Pinagdikit nila ang noo habang habol ang hininga. Nanginginig ang kamay na hinawakan ni Francine ang pisngi ng lalaki habang patuloy pa rin sa pagtulo ng luha niya. Buhay ka? Ngumiti ang lalaki. Of course, buhay ako. Sabi ko naman sa'yo, di ba, na hindi ako pwedeng mamatay hanggat hindi kita napapakasalan at maaanakan ng marami. Imbes na matawa ay umiyak lalo si Francine. Sobrang sikip ng puso niya sa pagkakaalam na siyang dahilan kung bakit nangyari lahat ng iyon. Shh! Tahan na, baby. I'm sorry. Humahagulgol siya sa dibdib ng lalaki. Hindi ko sinasadya. Nadala lang ako sa galit ko. Joans. Hush now, baby. Nasasaktan ako kapag umiiyak ka. Wala na yun. Tapos na yun. I already forgave you, baby. Umangat ng ulo si Francine. Si Nicole. Lumingon ang lalaki sa likuran niya kaya napatingin siya roon. Nakita niyang nakatayo malapit sa pintuan si Nicole habang hawak-hawak ang anak niyang si Christopher. Hi. Naiilang nabati sa kanya. I'm sorry. Hindi ko sinasadya. Patawarin mo ko. Na, wala na yun. Tsaka, naintindihan naman kita. If I was in your shoes, gagawin ko rin yun. So, no biggie. Pinapatawad na kita. Tsaka, matagal na yun. It was 4 months ago at magaling na ako. Kami ng pinsan ko. Nakangiting sambit nito. Pinsan? Naguguluhan siya.
Natatawang tumingin si Nicole kay Jonas kaya napatingin din siya dito. Napakamot ng batok si Jonas. She's my cousin. On my mother's side. Doon siya nagulat at hindi makagalaw. Pero, iyong sa kwarto. Hinaplos ni Jonas muli ang pisngi ni Francine. Sabi ko naman sa'yo na hindi totoo lahat ng sinabi ko. It was all a plan. Maraming threats sa buhay ko kaya nadadamay ka na. Kaya nagplano kami ni Nicole na ipalayo ka sa akin. She was forced by me to pretend that we cheated on you. In fact, hindi iyon mangyayari. Ayokong madamay ka sa gulo ng pamilya ko. Gusto kong magkaroon ka ng bagong buhay at matiwasay kahit pa wala ako. I really love you, but I sacrificed. Yung nakita mong halik namin, hindi yun totoo. Hindi lumapat ang mga labi namin. Cause it's gross. Yuck! Ew! Never in my wildest dream! I'm sorry dahil sa nagawa namin. Kaya siguro sobrang galit mo. We understand your rage. Baby, kaya patas na tayo. Mas lalong umiyak si Francine dahil sa paliwanag ni Jonas. Halos gusto na lang siyang magpalamon sa lupa dahil sa kawalang hiyaang ginawa niya. I'm sorry. Ipakulong niyo na lang ako, please. No, hindi ka namin ipapakulong, baby. Agad na sabi ni Jonas at niyakap siya. Mas pabuti kung ganun ang gagawin. Seryosong saan ng daddy ni Jonas. No, Dad! Hindi natin ipapakulong si Francine. Mommy! Agad akong napaangat ng tingin nang makitang umiiyak na tumakbo si Christopher papunta sa akin. Agad siyang binuhat ni Jonas para makasampa sa kama. Agad ko siyang niyakap ng mahigpit. What she was did was against the law, Jonas. Matigas na saad ng daddy ni Jonas. Delio, tama na. Hindi ako papayag. Tigil ng asawa. No, Dad. Hindi mangyayari sinasabi mo. Kapag malalaman kong sinabi mo ito sa pulis, ako ang makakalaban mo. Nagulat si Francine sa sinigaw ni Jonas. Jonas! Stay on my back, baby. Hindi kita hayaang makulong. Akin ka. Ako ang magdidesisyon. Madiing sambit ni Jonas. Son, get out, Dad. Hindi ka kailangan dito, Jonas. Hindi kita get out! Lahat ay napaigtad dahil sa lakas at galit na sigaw na iyon ni Jonas, na tila papatay nang wala sa oras. Walang sino man ang hindi matatakot roon, maski si Francine ay natakot. Umalis ka na lang, tito. Hindi namin ipapakulong si Francine. Noutal sa takot nang sabi iyon ni Nicole. Hon, please. Lumabas muna tayo. Nakapabuntong hininga si Delio at lumabas. Pero bago pa ito tuluyang makalabas, ay nakita ni Francine kung paano ngumiti ito kasama ang asawa na tila ba success sa pinagagawa. Humarap si Jonas kay Francine at hinawakan siya sa pisngi ulit. Huwag ka mag-alala, baby. Nandito ako para protektahan ka sa mga taong gusto kang saktan. Nandito na ako para sa'yo. Sa inyo ng anak natin. Hinawakan pa ni Jonas ang anak niya na sumubsob sa dibdib ng lalaki. Alam mo? Nagulat niyang tanong. Of course. Alam na alam ko. Noon pa. Paano? Naku, Francine, dakilang stalker yan. Sambit ni Nicole. Natawa na lang siya na ikinasimangot ni Jonas, pero ngumiti agad ito. Hinalikan siya nito sa noo. I will do my best to protect you and our son. Sa akin ka natitira and I will make you both happy. Ngumiti si Francine nang halikan siya ni Jonas sa noo at niyakap silang dalawa ng anak niya. Hindi niya inaakalang sa huli pala ay sila pa rin ni Jonas ang itinadhana. Ang pagmamahal ay nagtuturo sa iyo ng leksyon sa buhay. Nasa sayo kung paano mo siya i-handle. Hindi sa lahat ng bagay ay idadaan natin sa galit at pagiganti. Dahil sa huli ay tayo pa rin ang magsisisi. Gaya ng pagmamahal. Matatabunan ito ng galit pero sa dulo ay alam mong mangingibabaw pa rin ang pagmamahal. Kaya forgiveness is the key to a peaceful life. Totoo yun dahil kahit kailan ay hindi magiging matiwasay ang buhay mo kung puno ka ng galit, puot at paghiganti. Kaya sa lalong madaling panahon, patawarin mo na ang nagkasala sa'yo. Lalo na't mahal mo ito sa buhay.